Talaga yatang mapapabilib itong si Coach Leo Austria at ang San Miguel Beermen dito sa nilalaro ng kanilang bagong rookie na si Chris Miller. Base dito sa mga impormasyon, parang import daw ang laro nito, particular na sa 3-point shooting. Parang Miles Powell daw ang dating nito pagdating sa pag-score sa 3. 6'2 ang listed height nitong si Chris Miller. Pero ang tingin ng iba, yun daw laro nito ay parang masigit pa sa isang 6'2 player dahil all around talaga. Pero ang specialty daw talaga nito ay yung scoring. Kaya kinakailangan daw talaga to na mabigyan ng playing time ni Coach Leo Austria para mailabas yung kanyang galing. Marami din ang naniniwala na itong si Chris Miller parang yan ang magiging kapalit nitong si Marshall Lassiter na 38 years old na. Kaya kinakailangan siguro ngayon pa lamang mahasa na ni Coach Leo Austria itong si Chris Miller para maipakita kung ano ang kaya niyang gawin dito sa mga susunod na mga tune-up games ng SMB pati na nung iba pang mga teams. Siyempre, ang lahat ng ito ay magdedepende pa rin doon sa magiging laro niya sa actual game. Pero confident ang SMB na marami talaga may papakita at may iaambag itong si Chris Miller sa kanilang koponan at kinakailangan lamang talaga na mabigyan sila ng pagkakataon na ipakita kung ano ang magagawa nito pagdating dito sa performance niya. Kaya naman masasabi natin na ito si Chris Miller talaga tama yung pagkapili dyan ni Coach Leo Austria kahit guard. Ang sabi ng iba sobrang dami na nung mga guards ng SMB. Pero itong ginawa niyang pagkuha kay Chris Miller, malaking bagay yan para dito sa future ng San Miguel Beermen dahil nakita na nila kung gaano ito kahusay pala talaga pagdating dito sa scoring na kanyang gagawin para dito sa San Miguel Beermen. Ngayon naman, itong Barangay Ginebra daw ay base dito sa mga reports sinusubukan na ma-acquire ang serbisyo nitong si Cliff Hodge mula sa Meralco Bolts. Dahil itong si Cliff Hodge ay isa pa rin dito sa mga tinatawag na haligi nitong Bolts pero gusto siya makuha ng Ginebra para tumulong doon sa kanilang rebounding. Alam natin na maraming mga fans ng Ginebra na iirita dito sa laro at estilo ni Cliff Hodge dahil very physical. Pero kung siya naman ang nasa panig mo, syempre magugustuhan mo yung laro nito dahil sa totoo lang yung style ni Cliff Hodge pang NSD talaga. Nakita naman natin kung paano ito mag-dive para sa bola. Binibigay lahat pag nandun siya sa court. Kaya sa tingin ko bagay itong si Cliff Hodge dito sa Ginebra. Yun nga lang, hindi yan siyempre basta-basta pakakawalan nitong Meralco Bolts dahil alam ni Luigi Trillo kung gaano kahalaga itong si Cliff Hodge dito sa kanilang rotation. Kaya naman talagang medyo magiging matindi yung negosasyon kung susubukan ng Barangay Ginebra na makuha ang serbisyo nitong si Cliff Hodge. Pero if ever na mapunta si Hodge dito sa Ginebra, sigurado naaangat ang laro ng Gene Kings dahil kakaiba naman talaga yung enerhiya na pinapakita nito. At natitiyak natin na mag-iiba yung timpla ng laro ng Ginebra kapag itong si Cliff Hodge ay nagawa nila ng paraan at nasiguro na magiging isa siya dito sa mga top players ng Gene Kings. Kaya nga ngayon, dito talaga natin makikita na magiging isa na itong si Cliff Hodge dito sa mga top players ng Barangay Ginebra na magbibigay ng tulong pagdating dito sa sabihin na natin pagpapalakas ng kanyang roster. At alam din natin na kahit na hindi na bata to si Cliff Hodge, marami pa rin yan na may bibigay na tulong pagdating dito sa pagpibigay ng pahinga dito sa mga big men ng Ginebra katulad ni Troy Rosario at Japet Aguilar. At sigurado magiging regular part na ito nung kanilang rotation. Ayon naman dito sa latest report na lumabas, malaki raw yung ibinigay na salary ng Magnolia dito kay Xavier Lucero. Base dito sa article sa Spin, ay meron daw itong mga bonuses na aabot ng hanggang 800,000 a month doon sa kanyang 2-year contract. Ang naging susi daw dito ay yung pagkikipag-usap ni Coach L.A. Tenorio dito kay Xavier Lucero para magkaroon sila ng agreement at yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na magiging matindi yung kombinasyon ni Tenorio at ni Lucero. Itong si Xavier Lucero ngayon, dahil siya meron ng bagong contract sa Magnolia ng 2 years, asahan natin na siya pa rin yung magiging franchise player nila. Of course, nandyan pa rin sila Ian Sanggalang at si Paul Lee at yung bago nilang recruit na si Javi Gomez de Leaño. Pero sa ngayon, walang duda na si Lucero na ang magiging front and center nitong Magnolia. Kaya naman,
Excited na ang Magnolia dito sa magiging future nila. At alam din naman natin na itong Magnolia talaga magiging isa dito sa mga top team sa PBA pagdating naman dito sa Philippine Cup. At gusto ng PBA na maging isa na rin dito sa top teams itong Magnolia para naman syempre kumita sila. Alam naman natin na dyan talaga nabubuhay ang PBA pagdating dito sa sabihin na natin pagpapakita ng lakas nila pagdating dito sa kinikita ng mga players. Kaya naman sa ngayon, kung ikaw itong Magnolia Chicken Templados, gugustuhin mo talaga na manatili sa iyo itong si Xavier Lucero at yan ay nagawa nila. At ngayong nandyan na si Lucero, sigurado na mabibigyan sila ng iba pang pagkakataon para naman mag-focus dito sa iba nilang mga magagandang paraan para mapalakas yung koponan nila sa pagdagdag ng iba pa na mga players sa ngayon. Kaya good news yan. At yan din ang dahilan, base naman dito sa latest report na nakuha natin, ito namang PBA ay ready na raw na i-accept itong Gilas Pilipinas dito sa sabihin na natin gumawa ng isang pocket tournament kung saan ma-feature ang Gilas Pilipinas. Parang gustong tulungan ng PBA na mag-prepare itong Gilas para sa mga susunod nilang torneo, kaya posible raw na ilaban to dito sa mga PBA teams. Parang magiging tournament yan para naman maipakita ng Gilas Pilipinas kung paano sila makakalaban dito sa mga ibang mga teams sa PBA. Kaya nga magiging magandang pagsubok to para sa Gilas at syempre training na rin. Kaya dito magiging maganda to para sa lineup ng Gilas at pati na rin syempre sa PBA. Kaya nga ngayon, pwede nating masabi na isa talaga to dito sa magiging pinaka-interesting na experiments ng PBA para dito sa kanilang 50th Golden Anniversary. Maraming naniniwala na kinakailangan dagdagan ng PBA yung kanilang gagawin para ma-ensure na yung interest ng fans ay mananatiling mataas. Kaya nga gagawa sila ng mga bagong options at pandagdag pagdating dito sa pagkuha ng mga players, pagdagdag ng mga teams at syempre ng iba't ibang mga features. Kabilang na itong pocket tournament para sa Gilas. Syempre medyo magiging mahigpit yung schedule dahil 3 conference ang PBA. Kaya isa yan ngayon dito sa pinag-aaralang mabuti ng Board of Governors. Pero if ever gawin nga nila yung isang pocket tournament para dito sa Gilas Pilipinas, magiging maganda yan. Lalo na at sigurado magdodraw ng interest yan dito sa mga fans. Kaya magiging okay na okay ito sa tingin ko. Pagdating dun sa pagdraw ng sabihin na nating encouragement sa mga fans na patuloy na manood dito sa PBA at yan naman talaga ang kanilang kinakailangan. At bago natin tapusin ang video ay batiin natin yung ating mga viewers. Sila Ireneo Salangsang, si Enju Katsakino Dokusin, si Michael D, si Anthony Alon, si RG Bueno, si Joshua Giray, Katsakino Dokusin, Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman at lahat ng mga regular nating viewer.